Nagsusuka na po ako ng mga uod, tapos nagdadiarrhea. Yun, hospital po ako. Problema daw namin yung tubig. Kaya pagdating ko daw po sa bahay, hindi na daw po ako inom ng tubig na madumi. Ang daming kutya na inaabot ko tungkol sa mga kasama ko na tigilan ko na raw yan kasi wala naman ako mararating. Madating na din sa point na nakakarinig na ako ng voices telling me na parang magpakamatay ka na. Walang nagmamahal sa'yo. Nag-alala ko para sa aking pamilya. Siyempre, ang bigat. Anuman ang panalangin mo, anuman ang sitwasyon mo, sama-sama nating pag-usapan yan sa Special Live Telethon ng The 700 Club Asia. Love the Word, Live the Word. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Ako ang daan, ang katotohanan at ang Fathers, buhay. do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that testing of your faith produces. Lift your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls them each by name. Life that is full of hope and meaning. Empowered by God's strength and healing. Is a promise that we all can claim because we Love the Word, live the Word. Damang-dama ng ating mga kababayan ang pagmamahal ng Panginoon dahil sa inyong kabutihan. Mula kahapon, umabot na sa 665,744 ang inyong donasyon. Remember, our goal is to raise 20 million pesos. So stay tuned and receive your miracle. At syempre, nais din natin na maranasan ito ng mga mahal natin sa buhay. Kaya sabihan nyo na ang inyong pamilya at kaibigan na tumutok din dito. Tiyak na sila ay makakaranas din ng pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Live tayo ngayon sa turo ng PLDT. Pwede rin manood ng live sa cbnasia.org/specials. Mapapanood din kami sa TBN, GMA Pinoy TV, Channel of Blessings sa Cebu, at PhilAm TV sa California. On your social media accounts, use the hashtag #LoveTheWord, Live the Word. Mahalaga ang pag-inom ng malinis at sapat na dami ng tubig sa ating katawan. Dulot nito ay magandang kalusugan. Kung sa nakakarami ay madali ang makakuha ng malinis na tubig, hirap naman ang mga evacuees ng Marawi na magkaroon ng ito. Kaya sila Army, bukod sa nagka-diarrhea, nagsusuka pa ng uod dahil sa maruming tubig. Narito ang kanyang kwento. Pansamantalang nanirahan sa maliit na bahay na ito ang pamilya nila Arnie, kasama ang 5 pang ibang pamilya na lumikas ng Marawi. Dahil walang dala na kahit anuman, naging pahirap sa kanila ang pagkakaroon ng pagkain at malinis na inuming tubig. Araw-araw ay tinitiis nila Arnie ang pag-igib ng tubig sa tapat ng kanilang bahay. Problema lang po namin yung tubig kasi po madumi. Sabi po nila bawal daw po yun inumin kaso po no choice, wala po kaming mainom. Kasi malayo po yung naigiban tapos wala pa po kaming pambili ng tubig. At dahil kontaminado ang tubig, nagiging sanhi ito ng pagkakasakit. Naging malubha ang diarrhea nila Arnie at kinailangan siyang maospital ng 3 araw. Nagsusuka na po ako ng mga uod tapos nagdadiarrhea. Yun, hospital po ako. Problema daw namin yung tubig. Kaya pagdating ko daw po sa bahay, hindi na daw po ako inom ng tubig na madumi. Nang malaman ng Operation Blessing ang problema sa inuming tubig ni nila Arnie, agad-agad itong nagbigay ng water filter para sa kanila. Sa pamamagitan nito ay malinis na ang tubig na maiinom nila Arnie at ng iba pang pamilya. Labis na saya ang hatid dito kay La Arnie at maging sa iba pang pamilya na nandoon. Importante po yun sa amin kasi wala na po kaming makain at wala na po kaming hanap buhay.
nagpapasalamat po kahit papano tinutulungan pa rin nila kami. Masayang-masaya po ako dahil mabibigyan po kami ng tubig dahil sa Operation Blessing. Nagpapatuloy ang pagbibigay ng Operation Blessing ng water filters sa iba pang mga home-based evacuees mula sa Marawi. Maraming salamat po sa Operation Blessing! To God be the glory. Hi, thank you, Operation Blessing. Alam mo, Peter, hindi magagalit ka at mainis ka because something like this, why can't people reach out and help? Tubig lang. Can you imagine? People cannot even have proper drinking water. It's sad. I mean, you reach a point that you can even die. Yeah. Nagsusuka ka na, you can get dehydrated, and then meron pang uod sa system mo, ibang klase talaga, no? And that's just a part of so many terrible things that are going on right now with our kababayans in Marawi. We just see that one section. We don't even know what's going on in the other places. So right now, we just want to take a little time, Carla, and we just want to pray for our kababayans there in Marawi. And we want to ask the audience to join us in this prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus, we declare, Marawi is yours. Our kababayans there belong to you. You died on the cross for each one of them. So Lord, tonight, we speak your peace. And we just declare in the name of Jesus that no weapon fashioned against Marawi and everyone living there can ever prosper. The enemy is defeated now in Jesus' name. We just come against, Lord, the spirit of violence, even now in the name of Jesus. We render your works powerless. Marawi belongs to Jesus. And every single one of our kababayans there, Lord, we just call them out to you right now. Have mercy on them. Pour your grace upon them right now. Rescue each one. No more deaths in the name of Jesus. No more deaths in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We just give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Lagi nating isama sa panalangin ang ating mga kababayang Maranawans na nasa evacuation centers habang patuloy ang humanitarian efforts ng Operation Blessing doon. Halos 10 water filters ang ipinamamahagi ng Operation Blessing sa evacuation centers sa Lanao. Nagtatayo din ang Operation Blessing ng mga poso sa mga lugar sa bansa na walang malinis na tubig na maiinom. Nagbibigay din ng puhunan ang Operation Blessing sa mga gustong magtayo ng sariling negosyo. Libreng pinapakain ng Operation Blessing ang mga batang mahihirap sa mapamagitan ng Bless a Child program nito. Tumatanggap din ang mga batang ito ng libreng vitamins at ibang supplements upang lagi silang malusog at malakas. Binibigyan naman ng scholarship ang batang nasa preschool sa back-to-school program ng Operation Blessing. Tumatanggap din sila ng libreng school supplies tulad ng uniforme, sapatos, bag, notebook at mga libro. Hindi sayang ang ating tulong sa kanila sapagkat tayo ay nagbibigay ayon sa kalooban ng Panginoon at bilang mga Pilipinong may pakialam at malasakit sa kapwa. Maging pagpapala sa iba at sa bayan. Tawag na at mag-donate. Nasa screen ang numero. Make a decision now. Pwede nyo rin ipadala ang iyong mga donasyon sa pamamagitan ng ML Kwarta Padala na may higit 1,500 branches nationwide. Narito kung paano. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba?
For your generous giving, you will receive these gifts. Stick to the word stickers, yours for your gift of 500 pesos. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. The 5 Solas 9x20-inch scroll, yours for your gift of 5,000 pesos. Armor of God panels, yours for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Narito ang ating mga bisita upang tanggapin ang inyong mga tawag. Director Glenda Resurrection. JWSBC Chairman Raul Balogal. Martha Gonzalez. And church partner CGPMI Dubai Pastor Paul Sanchez. Call now and our friends here will receive your donations. Kaakibat ng pananampalataya sa Diyos, nakasalalay din sa ating mga kamay ang ating pag-unlad. Ika nga, hindi makakakain ang tamad. Pero si Peace, kahit minamaliit ng kapwa bilang tagawalis ng salon, siya ay nagsumikap, kalaunan, nabili ang salon na kanyang pinagtatrabahuan. Paano niya nagawa to? Narito ang kanyang kwento. Nang mapadpad sa Rizal si Peace, namasukan siya bilang tagapaglinis sa isang salon. Bit-bit ang pangarap na makaahon sa buhay, tinangka niyang mag-aral maggupit. Ngunit dahil kulang sa karanasan, hindi maiwasang magreklamo ang mga customer. Pamabatikos naman ang natatanggap niya mula sa mismong mga kasamahan niya sa trabaho. Ang daming kutya na inaabot ko tungkol sa mga kasama ko na itigilan ko na raw yan kasi wala naman ako mararating. Sa maliit na kinikita ni Peace, tinitiis na lamang niya ang hirap sa buhay. Ang inuupahan kong bahay, tumutulo, umuulan. Hindi man lang ako pinapansin yung nangungupahan kung nababasa ako o hindi. Yung mga pagkain ko kulang-kulang, ganon. Nag-worry na ako kung paano ako makasurvive. Habang sinisikap ni Peace na maitawid ang buhay mula sa kagipitan, pinakiusapan siya ng isang kaibigan na magbantay ng bahay. Doon ay nakapanood siya ng The 700 Club Asia. May napanood ako, sabi ko, bakit sila nakakatanggap ng biyaya? Kung ako kaya magbigay din. Kahit kulang-kulang pa yung pera ko, talaga itrinay ko yung best ko. Nakipag-commit ako sa Lord na basta ibigay ko yung 500 a month, bahala na siya sa akin kung ano man ang magiging problema ko sa mga kasamahan ko, tulungan ako. Tumugon si Peace sa hamon na ito. Hindi naman siya binigo ng Diyos. At dahil iba yung kapayapaan ang nadarama ni Peace mula sa mensahe ng Diyos, ito ang naghikayat sa kanya ng husto na sumubaybay sa programa at maranasan ang pagbabago sa kanyang buhay. Pag nanonood ako ng 700 Club, parang lahat ng worries ko nawawala sa yung mga peace of mind na gusto kong kamtan nandun lahat na. Hanggang na-dissolve lahat yung worry ko tungkol dyan. In 1 year, iba na ang kilos ng Panginoon sa buhay ko. Nagbunga ang salita ng Diyos sa buhay ni Peace. Unti-unti siyang nakaipon at nagpakadalubhasa sa larangan ng hairstyling sa pamamagitan ng pagsailalim sa mga training. Napaunlad niya ang naturang kakayahan at lalong naging mahusay dito. Hanggang sa nakalipat siya ng matitirhan. Naging aktibo na rin si Peace sa pagdalo sa gawain ng Diyos upang lalo pang lumago ang kanyang pananampalataya. Naniniwala si Peace na sa patuloy niyang pagsuporta sa CBN Asia, maraming tulad niya noon ang maaabot ng pag-ibig ng Diyos. Ang dating salon na kanyang nililinis, ngayoy pagmamay-ari na niya. Malaking bagay ang 700 Club for guidance ng tulad ko. Ang Peace noon, madaling matukso. Unlike ngayon, nakalukob na ang pakpak ng Panginoon sa buhay ko. Amen and amen. Nai-excite ako sa kwento ni Peace. Gusto ko din magmay-ari ng salon. Magbibigay ako sa 700 Club. akala ko kung saan ka nagtatrabaho, magiging sa'yo. Di ba? Oo, maganda network. yun. Okay yun, That's such a big blessing. Bibigyan naman tayo talaga sa 700 One day magiging sa atin ang 700 Club pag bumigay tayo dito. Ang ganda ng pangalan ni Peace, di ba? I know. In the Bible, Shalom, which is the all-encompassing
kapayapaan, lahat nandun sa shalom ng Panginoon So that's what peace is feeling now because he has a relationship with God and talagang binigay ng Lord ang desires ng kanyang puso, di ba? Gumaling siya sa kanyang ginagawa and now he's very skilled. He even owns his own salon. And now, businessman na siya. Congratulations, Peace. Wala talagang imposible sa Panginoon. Amen. Siya ang Diyos na nagbibigay gantimpala sa mga tapat at nananalig sa Kanya. At kung sakaling tayo ay nagdududa sa Kanyang kakayahan na tuparin ang Kanyang pangako, basahin natin ang Kanyang salita. Dito magsisimula ang paglago ng ating pananampalataya at dahil nagbubunga ang salita ng Diyos sa ating buhay, uusbong sa ating puso ang ganap na pagmamahal dito. Kaya sikapin natin na parating magbasa ng Biblia upang makatanggap tayo ng pagpapala. Naranasan yan ni Weng. Makakausap natin siya ngayon upang ikwento sa atin ang pagpapalang natanggap niya mula sa Panginoon. Good evening, Weng. Hello, Weng. Good evening po, brother, sister. Kamusta ka? Pakikwento nga, Weng, kung anong nangyari sa'yo, anong pagpapala dumating sa'yo ng bigay ng Panginoon. Yes po, I would like to share how the Lord touched my life through giving. Last January po, napanood ko po ang episode nyo wherein you reach out even po sa mga liblib na lugar. I was convicted to give and to be part of the mission. Kaya po last February, I started giving 500 pesos weekly through M. Louvier. Little did I know that the Lord ay ipapamalas na sa akin kung paano niya ako tutulungan sa isang suliranin last March. Nag-resign po kasi ako sa trabaho ko for 8 years due to family reasons. At hindi nagustuhan nito ng employer ko. Para po ako pigilan at pahirapan, siningil po ako bigla sa accountabilities amounting to 98,000. By that time, wala po talaga akong pangbayad. Kung kaya't ibinulog ko po ito kay Lord. Tunay nga sa awa at pagmamahal niya, binabayan niya ako para mabayaran right on time ang 98,000. Now I can spend more time with my family. And I pray and thank God for this. Amen and amen. May God increase your blessings, story. Weng. Yay. Good. Wonderful. Thank you for sharing, Weng. Thank you po. God bless you. God bless. Maaari mo ring maranasan ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Weng. Ang pagsunod sa Diyos ay patunay na siya ang provider ng ating buhay. Gawin natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay na may kalakip na pananampalataya. Kaya donate now. Call the numbers on your screen. Pwede nyo rin ito ipadala sa pamamagitan ng RD Pawn Shop. Gawin lang ito. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede ring mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Be an ambassador of God's Word. Use these cool-looking stickers that will be a great source of encouragement and inspiration. Stick to the Word stickers. Yours for your gift of 500 pesos. Being a mother is a very difficult but richly rewarding calling. Together, our Wonder Women will encourage and inspire mothers who may be going through challenges in this exclusive DVD made especially for CBN Asia partners. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. Maagang nag-asawa ang magnobyong Micah at Carl. Nagdulot ito ng madalas na alitan sa dalawa. Eh di sana, tumira ka sa sarili mong bahay. Rebelde kami. So talagang yung experience namin, sobrang hirap, sobrang intense. Kung mapaglaro pa po yung isip ko nun. Puro gusto, puro gig, puro labas, inuman kasama mga barkada. Humantong ang kanilang pagtatalo sa pambubugbog ni Carl kay Micah. Parang nairita po ako sa kanya, yung paulit-ulit yung tanong niya. Nagawa rin ni Carl ang mambabae. Hindi ko matanggap yun. Hindi ko matanggap yun. Kasi nga, magdadalawa yung anak namin. Tapos kung kailan magdadalawa, tsaka niya nagawa yun. Minabuti ni Micah na humiwalay muna kay Carl. Dahil sa matinding depresyon, nagsimulang kwestiyonin ni Micah ang Diyos.
Ito na nga yun, Lord. Ayaw mo nga talagang mabuo yung pamilya ko. Ayaw mo talagang maging masaya ako na may tatay yung mga anak ko. Alam ko na sasabihin niya na ginusto mo yan, kasalanan mo yan kasi sinabihan kita noon. So, hindi ko rin ma-express yung feelings ko. Sa kabila ng tangkang pagpapakamatay, mas nanaig kay Micah ang magpakatatag para sa mga anak. Dito niya naranasan ang pagkilos ng Diyos. Sakto that night, nanonood ako ng 700 Club. Nung time na magpe-pray na sila para sa mga viewers, nakisama ako sa prayer of acceptance. Nag-sorry ako kay Lord, pero ngayon bibigyan kita ng chance na patunayan sa akin na hindi. Bigyan kita, Lord, ng chance na patunayan sa akin na ikaw yung Diyos na buhay at totoo lahat ng mga pangako mo. Kasabay ng pagsuko ni Micah ng buhay niya kay Jesus at ng kanyang problema ay ang pagsangguni niya sa prayer center. Isang payo ang tumatak sa kanyang puso. Si God ang nag-design ng marriage. At ibibigay niya yun sa'yo sa tamang oras. Pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kabutihan kay Micah. Ikinagulat niya ang pagbalik ng asawa sa kanya at nag-umpisa itong magbago. Unexplainable talaga na biglang may pagbabago nangyari sa akin. Bigla ko na lang pong naramdaman na gusto ko maging isang tatay tsaka isang mabuting asawa kay Micah. Naging simula iyon ng pagtahak ng mag-asawa sa kalooban ng Diyos para sa kanila. Habang lumalago ang pag-ibig nila kay Jesus, umiigting din ang pagmamahala ni Micah at Carl sa isa't isa. Si Jesus na yung naging restorer ko. Thank you, Lord. I-restore niya yung brokenness sa akin. Broken spirit, broken heart. Na-restore niya yun. Simula nung challenge ko siya, hindi niya ako binigo. Amazing. Hi, Micah and Carl, continue to make Jesus the center of your marriage. Alam mo, Peter, talaga, when you realize in relationships, no, our partners in life are not responsible to make us happy. Only Jesus can fill that in. And ang nangyari kay Mike and Carl is really what we call a divine intervention. Kasi talagang makita mo through prayers. And it's amazing how God uses 700 Club, you know, to reach out at the right time where people are hurting. No, nakikita natin talaga na Jesus is always there, ready. He knows what you are going through. He is not far away. He is there. Tama yan, Carla. And no matter how painful or how deep is that hurt, like in the case of Micah, no, masakit na masakit yung betrayal, na talagang lolokohin ka ng asawa mo, the person that you really love, and you promise to remain faithful to. When that happens, it's like a wrenching of the heart. But God is able to heal. God is able to restore and cause that brokenness in you and mend it again. He is the God who mends the brokenhearted. And like them, imagine they were so young, they made a mistake. But because they gave their lives to the Lord Jesus Christ, Jesus turned it around now for good. Amen. For them. The Lord Jesus is that cord of 3 strands that cannot easily be broken. Amen. He can stand in the middle of your relationship. So we want to pray for you right now. If you're watching and like Micah, you've never received Jesus, you know about Him, you've watched the movies, but you've never invited Him in your heart to be Lord and Savior, we want to give you this opportunity right now. Pray this prayer aloud. Let it be the prayer of your heart. Just say, Jesus. Yeah, repeat that. Just say, Jesus, I come to you right now with my broken heart and all the things that are going on in my life, and I don't even know how to fix it and where to begin. Lord, there's just so much pain and so much confusion. But Lord, I saw how you intervene in the life of Micah and Carl, and I too need that in my life, Lord. My life is in such a mess. So right this moment, Lord, I surrender everything to you. I confess that I am a sinner and I need your forgiveness. Jesus, I know you died on the cross to pay for all of my sins. And I receive that now, that free gift of eternal life that you have made a way for me. So right this moment, Lord, forgive me.
for all the sins that I have committed. And I open now the door of my heart and I invite you, Jesus. Jesus, come into my life. Be the Lord of my life. Jesus, come into my heart. Be my Savior. Starting this very moment, I turn over my life to you. Thank you for loving me unconditionally. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen. 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 Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Testimonies of God's power and love in our lives bring transformation and demolishes the plan of the enemy. The 700 Club Asia has been putting these stories on air so that more people will receive God's gift of eternal life through our Lord Jesus Christ. Bukod sa kaligtasan, nakakatanggap din ng himala, ng kagalingan at pag-asa ang ating mga viewers mula sa Panginoon. Nakakatanggap kami ng mga ulat mula sa kanila tungkol sa pagbabagong naganap sa kanilang buhay at pamilya. Stories of healing, restoration, and redemption are also being aired through made-for-TV movies Tanikala. Hindi bababa sa 17 million ang viewers nito tuwing mahal na araw dito sa GMA at nangunguna pa rin sa ratings sa time slot nito. Siyempre, matatagpuan din ng 700 Club Asia sa iba't ibang social networking sites tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Kaya i-add nyo na din kami sa inyong friends list. Makakuha din kayo ng inspiration mula sa mga memes dito. Maaari nyo ring balikan ang mga kwento at past episodes ng programa sa cbnasia.org/mediacenter. We are able to proclaim the love and the saving grace of Jesus Christ through various media platforms because of your generous giving. Kaya call now and give. The numbers are on your screen. And as a token of our gratitude, you'll receive these very exclusive gifts. For your generous giving, you will receive these gifts. Stick to the word stickers, yours for your gift of 500 pesos. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. The 5 Solas 9x20-inch scroll, yours for your gift of 5,000 pesos. Armor of God panels, yours for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. These are the gifts that you will receive when you donate. For your gift of 500 pesos, you will receive this lovely Stick to the Word sticker pack. For your donation of 1,000 pesos, you will receive this beautiful DVD featuring the Wonder Women of the 700 Club. For your gift of 5,000 pesos, you will receive the 5 Solas scroll, and for your gift of 10,000 pesos, you will receive the Armor of God panels. Frames are not included. Narito si Glenda upang basahin ang pangalan ng ating mga donors. Hi. Yay! Okay, ito yung mga donations mula sa ating mga tagapanood na dumaan sa 7-Eleven. Okay, si Jay from Manila, nagbigay ng 1,500. Si Liz, 1,000. She's from Rizal. And si Jess, 500. He's from Malabon City naman. Ito naman po yung mga sa credit cards. Si Lani from Canada, 5,000 pesos. You. Christina from USA, 3,000. Wow. Si Ruby ng Sweden, 500. Wow, international. Yes. Si Tess ng USA, 2,500. Si Jane ang Bahrain, 5,000. And si Nika ng USA, 1,000. At kung gusto niyo pong mag-donate through credit cards, just go to www.cbnasia.org/specials. Thank you very much, Glenda. You're one of our loyal volunteers. You're here all the time. Thank you, Ren. Maraming salamat. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, pwedeng mag-donate gamit ang credit card. It's fast, safe, easy, and convenient. Sundin lamang ang instructions sa cbnasia.org/specials. Pwede rin sa 7-Eleven. Narito kung paano.
Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So, game. For a cause. For a cause? Game. For a cause. Tara sa Click Kiosk. Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause. For a cause. For a cause. Please visit cbnasia.org/7-Eleven to complete your transaction. For a cause. For a cause. For a cause. Bago dumating ang bagyong Yolanda, pumunta na sa evacuation center ang magkakapatid na John, Michael at Antoinette. Nanghangin yun. Magtago na lang ako sa lamesa. Bayan kaya madagkan ng plywood. Nakaligtas sila, ngunit nawalan ng bahay. Wala na namin mapupuntahan. Aron na lang kami bulot kan Lord para kami mabulikan liwat kami tibaliwat nga tao. Nakiusap ang kanilang amang si Antonio sa isang kaibigang may lumang bahay. Dito sila nangupahan, 800 piso kada buwan. Malaking halaga ito para sa amang mag-isang nagtataguyod ng 3 anak. Iniwan na kasi sila ng ina. Simisikap ni Antonio na makabayad upang di sila mapaalis sa bahay. Sa umaga, nagluluto siya ng fried chicken para ibenta. Sa tanghali, namamasada ng tricycle. Sa gabi, naglilingkod bilang barangay tanod. Kahit kakaunti lang ang kinikita ko araw-araw, basta makakunla ko sa kanila, makatos sa pagkain, kung anong pangangailangan nila, pananamit, mga gasto sa eskwelahan. Dagdag sa pangamba ng mag-aama ang malamok na paligid ng bahay. Dahil sa sakit na maaaring dala nito tulad ng dengue. Gusto ko lumipat kasi marami ng lamok. Pag akong kinakagita yung lamok, nabutol. Magdadami ng aking butol-butol. Katong lalaki, nagsabay pagkasakit. Pero mama ko, umiyak na lang ako. Siyempre, pag kumapit ang sakit na yan, talagang ang bata, hindi mo alam na mawawala na lang sa'yo. Sa awa ng Diyos, nag-aapan dahil tinanong ko sila ng gamot, pinatutumar. Hanggang isang araw, kinailangan nilang mag-impake ng gamit. Sinabi ni tatay na malilipat na kayo, masaya po ako. Kasi makakalain ako sa lamok. Nalipay kami kay binigyan na kami ng bahay. Lilipat na ang mag-anak sa Community of Hope. Dito nagpatayo ang Operation Blessing ng bagong bahay para sa kanila at iba pang nasalanta ng bagyong Yolanda. Naiyak ako sa tuwa. Diba? Dahil siyempre na nandyan na ang bahay na ito na magiging akin na talaga, makakatulog na kami ng himbing, na kahit paano wala ka ng pangangambahan, wala ka ng gagastusin na kung ano pa dyan. Sa unang pagkakataon, nakita ng magkakapatid ang kanilang bagong tahanan. Nung pumasok po ako, nagandahan po ako. Mahangin. Tutuwa po kaming lahat. Maganda sa loob. May kwarto, 2. Tsaka may CR. Pagpasalamat po kami mga aming pamilya na pinagkalapan mo kami ng aming aming sariling bahay. Sa Operation Blessing Community of Hope, dahil kung hindi sa kanila, wala kami dito, Lord. Maraming po salamat. Itinayo ang mga bahay gamit ang bamboo cement technology ng base bahay. Kaya nitong tumindig laban sa hanging may lakas na 250 km/h at lindol na magnitude 8. Dito ay may community center kung saan pwedeng magnegosyo, tulad ng pagbebenta ng fried chicken. Masarap yung fried chicken ni Papa. Kaya malaking tulong ito para sa akin, para sa kinabukasan ng mga anak ko. Gusto ko maalagaan sila hanggang paglaki. Sa Community of Hope ng Operation Blessing, masisimulan ng mag-anak, abutin ang tagumpay sa pinagdaanang bagyo ng buhay. Mga salamat, Operation Blessing! Wow, that is amazing. Peter, you were there. Ano yung experience? What was it like? Alam mo, Joyce, my wish at that moment was, sana I could bring all the donors there at that very spot and just see with their own eyes yung smile ni Mang Antonio, yung And mga his anak children. nila. They were so thrilled when they saw, ay,
may CR. They're just so excited. 2 kwarto. They were just so joyful and so And then, thankful. and we take these things for granted. But then, Operation Blessing refreshes our appreciation of the things we take so for true. granted. Yes, So when I was absolutely. watching it, sabi ko sa sarili ko, wow, I mean, CR, now I appreciate Yeah. it so much. Totoo yan, Joyce. Having at Totoo yan. least 2 rooms. Wow, I appreciate it so much. Many families were helped, no, in this Yes. community of Yes, hope. they were one of those families that were awarded at home. And kita mo sa prayer ni Mang Antonio, talagang tuwan-tuwa. He was weeping while praying and giving thanks to the Lord. And truly, that's only possible because of our donors and their giving. You know? And thank you to our donors talaga dahil sa inyong pagbibigay, nagkakaroon ng extraordinary experience. No? Ang mga tao na hindi nakakaranas ng ganyang mga experience. So maraming salamat talaga sa lahat ng aming donors. Patuloy na umaalay ang Operation Blessing sa pagpapanatili ng kaayusan sa Community of Hope sa Palanog, Leyte. Bukod sa 84 na bahay na naipatayo na para sa mga biktima ng Yolanda, nagpatayo rin sila ng transitional houses sa Samar, Cogo at Palo. Actually, they did 460 transitional houses or temporary housing, which still until today is being used. Nakatayo pa sila. Wow. Yung mga yung sa Palanog, sturdy. Community of Hope, yun na yung permanent housing. Wow. And as we continue to pray for our safety from any natural disaster or calamity, we are also expected to be always prepared, always ready for its occurrence. Operation Blessing is always ready to respond to provide disaster relief in calamity-stricken areas. Over 2 million individuals have benefited from this service. We just received a report from Operation Blessing. Their Tacloban team will be heading to earthquake-affected Ormoc City tonight to conduct disaster relief operations. They will be distributing tents and solar lamps for 500 families. They are also feeding 1,000 individuals and conducting a medical mission next week. Alongside, they will also distribute free medicines and conduct trauma counseling to the victims of the earthquake. Mahigit 20 years nang nagbibigay din ng libreng serbisyong medical at dental ang Operation Blessing sa mga kapuspalad nating kababayan. Kasama dyan ang pagbibigay ng libreng gamot at vitamins. Halos 1 milyon na ang bilang ng mga nakinabang dito. Binibigyan naman ng libreng vocational course ang mga out-of-school youth sa ilalim ng Mobile Out-of-School Training o MOST. Natututo sila ng iba't ibang skills sa practical electricity, aircon repair, cosmetology, reflexology at marami pang iba. Sila ay binibigyan ng libreng startup kits ay para sila ay agad kumita. Tiyak na ginhawa at kaunlaran ang makakamtan ng ating mga kababayang kapuspalad dahil sa inyong kabutihan. Call now and give para marami po tayong matutulungan. The number is on your screen. And as a token of our gratitude, you will receive these exclusive gifts. These are set of doctrines held by theologians and churchmen to be central in the Western Christian Church. Remind yourself of these solas by displaying this 9 by 20-inch scroll in your own home. Yours for your gift of 5,000 pesos. Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. This is the full armor of God. Yours for your gift of 10,000 pesos. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Parang nasakloban na ako ng langit at lupa noon. Para wala na akong pag-asa. Kasi nagkasabay-sabay lahat ng problema. Minsan nga gusto ko na magpakamatay. Noong gusto ko nang uminom ng muriatic acid.
Halos igupo ng depresyon si Jocelyn nang kanyang malaman na siya ay may rheumatic heart disease, isang sakit na pumipinsala sa valve ng puso. Parang wala na akong silbing tao eh. Wala na. Inutil na ako, wala na akong magawa. Lalong-lalo na pag nakikita ko yung mga anak ko noon na naglalaba. Iniiyakan ko sila kasi wala na akong magawa para sa kanila. Bukod sa kakulangan sa salapi, lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon nang kanyang malaman na siya ay may bukol din sa dibdib. Kailangan ma-opera yung cyst ko sa breast. Hindi naman pumapayag yung cardio ko kasi kailangan mauna daw yung puso ko naman. Hindi ko na alam noon kung ano yung uunahin ko, yung puso o yung cyst. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon ay may nasumpungang pag-asa si Jocelyn. Tapos minsan, yung kapitbahay ko, tapos sabi niya, hindi lang ikaw ang ganyan may problema. Manood ka sa 700 Club. Mas may makita ka doon na mas may malala sa sitwasyon mo. Yun nga, nanood ako. Yun pala, yun, tama nga yung sinabi niya. Sumabay ako sa prayer na tungkol sa mga sis. Sabi ni Miss Connie Reyes, sabi niya, kapatid, pinagaling ka na ng Panginoon. Yun, claim ko yun. Gumaan yung pakiramdam ko, lumakas yung pananampalataya ko sa Panginoon. Matapos magpatingin sa doktor, napatunayan ni Jocelyn na ang kanyang pananampalataya sa Panginoon ay nagbunga sa kanya ng kagalingan. Wala naman, hindi naman ako inopera, hindi naman ako uminom ng gamot. Yung pagkawala ng bukol ko, instantly, himala ng Panginoon, binigay sa akin ng Diyos yun. Ang pagkawala ng bukol ni Jocelyn ang naging daan upang matuloy ang pag-opera sa kanyang puso. Sa pamamagitan ng mga kaibigan at tulong ng mga ahensya, sumailalim sa angioplasty si Jocelyn at naging matagumpay ang operasyon nito. Kung noon iyak ako ng iyak, ngayon naman kagalakan, sobrang kagalakan ang nararanasan ko ngayon. Kasi lahat ng blessing parang binubuhos ng Lord sa akin. Bukod sa kagalingan, nabiyayaan din ng magandang trabaho sa abroad ang panganay na anak ni Jocelyn. Tunay ngang ang kabutihan ng Panginoon ay hindi natatapos. God is awesome. That's why He also gives us friends and relatives that truly care for us. They're not just going to pray for us. They become part of the solution. And doctors are sometimes part of that solution. Minsan hindi gumikilos ng Panginoon. Supernaturally, He also uses doctors to heal us. Tama yan. And we should be good patients. We need to obey our doctors. But tonight, we're just so privileged that we have this moment to pray for all those that are watching right now. And I know you stayed up just for this moment because God is going to intervene in your life. We just need to believe that He is God and that He will reward those who diligently seek Him. So let's seek Him together for your healing, for your miracle right now. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. On behalf of everyone watching right this moment, all those that are sick in their bodies, battling an illness, an infirmity, Lord, perhaps an incurable disease, Lord, with you, nothing is impossible. The Bible says, with God all things are possible. So now we declare, Kingdom of God now come unto their situation, unto their bodies. Will of God be done in their lives completely and whole. We just release your healing now in the name of Jesus. In the name of Jesus. There's someone right now with severe respiratory tract infection. And because of that, you're also experiencing shortness of breath. The Lord is healing you and removing every bit of infection from your whole respiratory system now in the name of Jesus. Someone with stage 4 liver cancer. The Lord is removing cancer from your body, kapatid. You are now healed completely in the name of Jesus. There's also a lady with stage 3 breast cancer on your left breast. There's a lump there. The Lord is removing that lump. Receive that healing in the name of Jesus. Several nurses have been waiting for a job. You've finished your course and you're just feeling so down kasi wala pang tumatawag, wala pa kayong natatanggap na sulat. Even now, the Lord is saying, I will intervene in your lives and you will
be with jobs by next week. Receive that. Rejoice in faith. Receive that victory now for your lives in Jesus' name. Someone has been diagnosed with an aneurysm in the brain. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, that aneurysm will be dissolved now by the power of the name of Jesus. That aneurysm will be dissolved. Someone else has been diagnosed with cirrhosis. In the name of Jesus, kapatid, be blessed because the Lord is going to heal you supernaturally, miraculously. In the name of Jesus, receive your healing now. Someone with a detached retina, nagkaroon ka ng fall, and the doctors are so concerned. It's on the left eye. The Lord is just releasing His miracle healing touch. He's attaching your retina right now. Receive that, kapatid, in faith, in Jesus' name. Carla? Right now, there is somebody who is nilalabasan ka ng maraming mga skin disorders. Lahat na lang na lumalabas, hindi mo maintindihan. You go to all doctors. Kapatid, your heart is so full of bitterness and you're angry. Surrender this all to Jesus. Ask for forgiveness and your healing is there for you. There is someone who has diabetes, suffering from diabetes. I am praying for you right now na itapon mo lahat ng mga Diyos-Diyosan mo na pinanghahawakan and call on the name of the Lord Jesus Christ. He is Jehovah Rapha, your healer. Thank you, Lord. There's a couple now that have been married for over 14 years and you've been praying to have a baby. The Lord has heard your prayers. Hallelujah. He's opening up your womb. Do not give up. The Lord is just releasing a miracle on your body right now. You will be pregnant soon in the name of Jesus. Thank you, Lord. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin ang ating buhay. Ito ang gamit ng ating mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center bilang gabay at sa pagbibigay payo sa ating mga callers. Bukod sa payo at gabay, ipinapanalangin din ng mga prayer counselors ang mga callers na dumadaan sa matinding pagsubok o hamon sa buhay. Nagagala kami sa mga ulat ng himala at kagalingan na kanilang natatanggap sa Panginoon. Ipinagdarasal din ng ating mga trained prayer counselors sa mga prayer requests na inyong ipinapadala sa Facebook, email at text. Ang 24/7 Prayer Center ay bukas upang kayo pakinggan at payuhan mula sa salita ng Diyos. Ang toll-free hotline ay bukas para sa lahat ng nakatira sa labas ng Metro Manila. Libre po ang pagtawag dito. Na ipagpapatuloy natin ang serbisyong ito ng 24/7 Prayer Center dahil sa inyong donasyon sa CBN Asia. Mabuting epekto ang dulot ng pakikinig sa suliranin ng iba. Para sa karamihan, ito ay paraan tungo sa kanilang pagbabago ng kapilingang Panginoong Jesus. Amen. Dahil sa inyong pagbibigay, naging bahagi ka sa pagsagip sa mga kababayan nating nawawalan ng pag-asa. Kaya tawag na at mag-donate. Pwede niyong gamitin ang inyong credit card. It's fast, easy, safe, and convenient. For details, just go to cbnasia.org/special. And I'd like to read some pledges. Joseph of Las Piñas pledged 1,400 pesos monthly. Frederick of Caloocan, 1,000 pesos one time. Tessie of Kalumpit, Bulacan, 500 pesos. Text donation from Nemita, 4,000 pesos. Facebook, Mary Grace of Singapore is going to pledge 500 pesos monthly. Tapos si Richard of Zamboanga del Sur, 1,000 monthly. More text donations. Lyndon of Imus, Cavite, 500 one time. An anonymous donation, 500 one time. And Aldrin of Tondo,
1,000 pesos monthly. Narito ang matatanggap niyong regalo bilang pasasalamat sa inyong kabutihan. For your generous giving, you will receive these gifts. Stick to the Word stickers, yours for your gift of 500 pesos. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. The 5 Solas 9x20-inch scroll, yours for your gift of 5,000 pesos. Armor of God panels, yours for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. I'm Randall Chongson, a personal finance coach. Pag-usapan naman natin ngayon ang isa sa makapagbagdamdaming topics sa maraming tao, debt or utang. Ano nga ba pwede natin gawin para makaalis sa pagkakautang? Balikan natin muna ano yung dapat mong gawin muna sa iyong pang-araw-araw. Dapat marunong ka humawak ng pera. Maraming tao nagkakautang kasi hindi nila mapagkasya ang kanilang kinikita. Pinifinansa nila yung kakulangan kaya sila nababaon sa utang. Next, kailangan mo alamin, bago ka umutang, pag-isipan mo muna. Kailangan mo ba talaga utangin to? Or ano nga ba ang dahilan kung bakit mo kailangan umutang? Para makalis ka sa pagkakautang, kailangan marunong ka mag-budget. Kailangan may natatabi sa iyong kinikita para pambayad mo sa utang. Marunong ka mag-budget at marunong ka magtrabaho na maayos para tama ang kita mo. Pag nalaman mo na yan, pag-isipan mo talaga ng mabuti. Makakatulong ba yung pag-utang sa'yo or makakapabigat? Tandaan nyo, ang utang hindi yan basta-basta lumalaki. Kaya yung lumalaki kasi napapabayaan. Ang pagbayad din yan ganon. Dapat bayaran mo yun unti-unti, pero regular hanggat makatapos ka sa pagkakautang. Remember, hindi ka makakamit ng financial freedom kung marami ka pa ring utang. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Kalungkutan at dalamhati ang hatid kay Nancy nang pumanaw ang anak dahil sa heart failure. Matapos ang trahedya, banta naman ng cancer sa kanyang matres ang kanyang nalagpasan. Matapos nun, panibagong hamon na naman ang kinaharap ni Nancy. Nag-alala ko para sa aking pamilya. Siyempre, ang bigat, ibang pagsubok na naman. Money, comfort, lahat, peace. Kailangan ko lahat yun eh. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan, nanatili siyang nakatutok sa The 700 Club Asia upang humugot ng lakas at inspirasyon buhat sa Diyos. Hindi rin matatawaran ang pagsuporta at katapatan ni Nancy sa pagbabahagi sa gawain ng Panginoon. Pagka nag-ano ako ng pagbabudget for the month, talagang nasa taas lagi yung aking 700 Club Asia. Ang giving kasi, receiving yan eh. Giving is investment. Kita ko kasi yung kagalakan ng mga nabibigyan sa Operation Blessing. Sabi ko, oh, nakakatuwa naman. Kaya lalo ako na-encourage magbigay. Grabing mga pagsubok, pero grabe ding mga pagtugon ang ginawa ni God. Sa paglipas ng mga araw, isa-isang tinugon ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ni Nancy at ng kanyang pamilya. Nagpadala ng tulong pinansyal ang kanyang mga kapatid at kamag-anak mula pa sa probinsya at ibang bansa. Sa God kasi, pag may itinanim ka, may aanihin ka. At pag umani ka, grabe, mas marami kaysa sa itinanim mo. Higit pang pinagpapala ng Diyos ang kanyang hanap buhay bilang isang registered midwife. Doon ko napatunayan na kapag gagawin mong pastol ng buhay mo ang Panginoong Diyos, you shall lack nothing. Ang pagbibigay, hindi ka lugi. Mas maraming ibinabalik ang Diyos. Tapat ang Diyos. Amen. No, Amen. Tingnan mo si Nancy, no? You know, it's really, you realize, Mari, na
many times in our own grief, no? Pag tayo may problema, one way of doing that is think about others, you know, because hindi mo lagi isipin yung problema mo. Tulungan mo yung ibang tao, and sometimes you forget that. Katulad nangyari kay Nancy, nakita niya yung galak na, nakikita niya na when she's able to give, maraming taong natutulungan. And in that way, God sees her heart. No? Sabi nga niya di ba? When she was saying na what you sow, you reap. No? What you sow, you reap. You can never outgive God. At siya pa, sa lahat ng, that's what's funny about life, kadalasan, yung darating na bagyo sa buhay mo, sunod-sunod pa. Di ba? Yung hindi mo minsan maintindihan, di ba? Ano ba ginawa ko sa iyo, Panginoon? Bakit? What did I do wrong? Di ba, Lord? Pero that's the time that God can step into your situation and show you just how powerful He is. Amen. Di ba? Test God in this and see if God is not going to work for you. Napakabait ng Panginoon. Si Marivic may kwento para sa atin. Si Marivic ng Angono, Rizal. Marivic, good evening. Ay, good morning na pala, no? Good morning, Marivic. Kumusta ka? Salamat, gising ka pa. Buti sinamahan mo kami. Gusto ko lang po talaga kasing i-share yung blessing na binigay ni Lord sa akin. Sige, please. Saka sa family ko. Kasi po, last June po, umattend po ako ng 700 club po sa San Mateo. Ayun po. Tapos po, nakisabay po ako sa pagpipray nung nila Peter Kairos po. Tapos po, pinag-pray ko po kasi yung anak ko na 8 months na po siyang walang trabaho. After a week po, nagkaroon na po siya ng trabaho. Hanggang ngayon po, may trabaho na po siya. Tinawagan po agad siya sa Tuwang-tuwa po ako sobra. Amen, amen. Kanya po, sa 1,000 pesos po na pledge ko, sobra-sobra pong blessing yung ibinigay ni Lord po sa amin. Talaga pong 60 kliklig at umaapaw. Thank you po talaga. Amen. Rick, may God bless you even more. Amen. Amen. Opo. Salamat sa salamat sa pagkwento ng pagpapalang binigay sa iyo ng Panginoon. Opo, thank you po. God bless you. God bless po. Okay, Carla, si Leopoldo of Manila, nagpapasalamat lang po kami sa bibigay mong 500 pesos monthly. Monthly. Sabrina of Taguig, 500 one time. Si Peace of Rizal, 1,000 pesos one time. Marlon of Quezon City, 2,000 one time. Si Raquel ng Pasig, 500 pesos one Rosana time. of Laguna, 1,000 one time. By text naman, natanggap namin ng text ni Teresa, 500 pesos one time gift. Jacqueline of Mandaluyong, 500 one time. Si Anonymous. Sino ba ito si Anonymous? Parang 2,000 pesos. What you say? Kasi what you say yan? Magkukwento na yan. 2,000 pesos one time. Bakit? Magkamag-anak ito si isang Anonymous pa. 500 one time. Pareho kasi apelido, Anonymous. Kasi alam mo, sinasabi kasi nila, di ba? The Lord says, when you give in secret. Right. Okay? So, ayaw nilang ikuan yung blessing yes, nila. Anonymous, kung sino ka man, hindi man namin kilala, alam ng Panginoon. Amen. And may God bless you, siksik, liglig, at umaapaw. The 700 Club Asia would like to thank the following: PLDT, M. Luwilier, I Remit, RD Pawn Shop, Naptis Cater, Proudly Green, Adstrap, United Neon, Mixes, The Empire Catering, DSV Catering, Rodel's Kitchen, BB Marciano Catering, Al Shekinah Dishes Catering, 7-Eleven. We want to thank those who pledged tonight. So far, your pledges has reached 763,044. Keep giving. Our counselors are going to be here to receive all your calls. The word of the Lord is reliable and can be fully trusted. It does not leave us guessing which path to take, but instead guides us to a life that is full of hope with Jesus Christ at the very center. When we do everything out of our reverence for God's word, our life is safe and secure. And this is what the word of the Lord says about giving. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. We can live a worry-free life because we love the Word, live the Word! God bless you! Call us up! Binalot ng matinding pangamba na hindi makakagraduate. Anong dahilan at paano iyon malulutas?
Dahil sa pambubuli ng mga kaklase at masasamang salita mula sa ibang tao, lumaking mababa ang pagtingin sa sarili. Ano ang epekto nito sa paglaki, dala ng hirap sa buhay, at sa bigat ng naatang na responsibilidad? Natutong mangalunya ang asawa ni Anthony. Paano niya ito matatanggap? Ang kabuuan ng mga kwentong yan sa ating special telecast. Love the Word, Live the Word.